Sipatin niyong mabuti ang pagmumukha ng tatlong senador na ito. Sipatin nyo mga pagmumukha niyang tatlong yan. Baka mamaya, isa na dyan yung tumatanggap sa kita ng pogo. Okay, pasok. Oh, pasok ha. Sipatin niyong mabuti ang pagmumukha ng tatlong senador na ito. Sila ang perpektong ehemplo kung gaano kaignorante at kaututo ang maraming Filipino pagdating sa pagpili ng tamang kandidato. Narinig ninyo, normal lang yun eh. Sa mga uto-uto, hindi marunong pumili ng kung sino ang tamang kandidato, mga kababayan. Di ba? Oh, sige tuloy. Itong tatlong ito ang nagsilbing tagapagtanggol ng puganting pastor na si Apollo Kibuloy bago pa man na aresto. Ayon sa mga naririnig ko, silang tatlo ang huling baraha upang mapigilan sana si General Torre na ipagpatuloy ang paghahanap sa nasabing pugante. Binuyo pa nga ni Bato si General Torre sa isinagawang moro-morong Senate hearing na itigil na ang paghahanap kay Kibuloy. Ano nga ulit yung dahilan mo, Senator Bato? Pakiulit mo nga please. Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. Tanungin mo ako kung saan ginanap ang Senate hearing ko no. Tama ka, sa KOJC compound mismo. O diba, piniga ang naghihikahos na kaban ng bayan upang magsagawa ng walang kakwenta-kwentang Senate investigation in aid of legislation ko no. Ano ang conclusion? Wala. Katulad ng PIDEA leaks, wala ring nangyari. As in zero, itlog, bukok, black. Oh, di ba? Itlog naman talaga. Kita nyo naman eh. Itsura pa lang netong si Morales at ni Bato. Dagdag nyo pa si Banatbay. Matatawag nyo ng tatlong itlog. Puro mga itlog. Walang pinapanalo. Si Banatbay ni Misa wala pang pinanalo. Di ba mga kababayan? Itong mga tatlong itlog na to. Itong isang itlog na ito, abay gusto pang tumakbong senador. Oh, di ba? Guilty ito. Saan? Convicted saan? Perjury. Kita nyo? Si Bato. Protector nino. Protector ni Kibuloy. At ni Digong. Oh. Tama mali. Di ba? Oh, sige tuloy. Wala. Katulad ng inaasahan, nilamon ng buhay si General Torre ng mga Doberman ni Kibuloy. Ang Senate hearing. Doberman, ayun oh. Ito oh. Yan, yung babae na yan, Doberman. Ginawang kekoy ng tatlong senador na ito. At dahil hindi marunong magdala ng hearing, nagfiling senador pa nga ang abogado ng pugante at nag-raise ng point of order. Ay wow naman. Parinig nga Senator Torion, Attorney Torion pala. Point of order, Your Honor. Point of order. Yeah. Point of order. Nagpiling abogado na si Torion. Oh. Tuloy. It seems that the presentation of the General, Your Honor, is being... At si Bato naman bilang isang nangangapang OJT sa Senado ay hinayaan na lang ang abogado. Para sa mga hindi nakakaalam, ang point of order ay pwede lamang erase ng isang miyembro ng komite. At malinaw na si Torion ay isa lamang ang yung ni Kibuloy. Sa makatuwid, walang karapatan si Torion na magbida-bida. Kaya wag kayong magtaka kung bakit walang nangyayari sa bansa. Bumoto kasi kayo ng mga politikong ultimo basic parliamentary procedure ay hindi kayang i-digest. Sa totoo lang mga kababayan ha. Sa totoo lang mga kababayan, nakakahiya yung maraming senador. Nasaan? Nasa Senado Kakampinino. Kakampinino ni Duterte at ni Kibuloy. Wala talagang mga alam mga kababayan. Nakakahiya po. Abay sa totoo lang aminin natin. Ha? Iilan lang ang marunong sa Senado. Nilalamon na yung mga senador natin. Yung buong Senado. Nilalamon na ng Kongreso kung ang pag-uusapan ay talino at kaalaman sa batas. Tama? Aminado ba kayo? Napansin nyo ba? Napansin nyo? Mas mahuhusay itong mga kongresista natin kaysa doon sa mga senador natin. Lalong-lalo na dito sa tatlong senador na nabanggit o dito sa content na to.
Naloko na. Tama, mali. Oh, tuloy. I hope that Senator Padilla, as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Oh, tangina. Uy. Mura. Mura 'yon, mura. 'Di ba? Grabe. Pawis ay tagaktak ang pawis ni Robin diyan eh. Yung pawis niya, mga kababayan. Hindi gamunggo. Hindi gabalatong. Hindi gautong. Hindi. Oo, hindi gabais, hindi gabalatong, hindi gautong. Alam niyo kung ano? Gaduhat. Pinagpawisan ng gusto yung mama. Yung idol nino. Idol ng mga DDS na mga mahal na mahal natin. Pasok. Oh. If you can make a motion that the body accepts the amendments on in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts. Tinuruan eh. Kasi nga hindi alam yung sasabihin. Busit na yung mga kababayan naman. Mga kababayan, pwede ba? Alam natin tayo rito, di ba? Hindi tayo aminado tayo, hindi tayo maalam sa batas. Bakit? Hindi tayo abogado eh. Eh bakit tayo nagluluklok nang alam naman natin, mga kababayan? Oh, ito sasabihin ko sa inyo. Bakit tayo nagluluklok na alam naman natin na mas matalino pa tayo sa kanila? Bukod sa mas sikat sila. Tama, mali. Bakit tayo nagluluklok ng mga mura? Mura ulit ito ha, mura. Ng mga tulad nila, na alam naman natin na mas matalino pa tayo sa kanila. Ha, mga kababayan? Kita nyo tuloy nangyayari. Kahiya-hiya. Oh, kahiya-hiya. Thank you naman kay Moy. Oo, ha? Moy, thank you ha. Sige, tuloy. The substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to eh. I move, Ginoong Pangulo, I move. Session suspended. Sinuspend tuloy yung session. Mga kababayan, sinuspend yung session. Bakit? Eh kasi mga kababayan, kakahiya talaga eh. Nakakahiya. Ha, Mrs. Park, opo, nakakahiya. Sige, tuloy. Kakahiya. Papaandaran nyo ako ng gasgas na comment na ako na lang ang maging senador, eh wag na. Ayoko na dumagdag pa sa mga sa Senado. Kita nyo mga kababayan, eh kahit naman sino, kung wala naman kayong alam, abay wag na kayong tumakbo. Mahiya naman kayo, no? Di ba? Tapos ano? Di ba? Ano sabi ni Robin, mga kababayan? Ha? Ano sabi ni Robin? Oh, alam nyo kung ano sabi ni Robin siguro? Oh, bakit? Eto kasi yan. Oh. Si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga eh. Oh, sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Ako, masarap pagkain dun. Alam niyo po. Kita nyo mga kababayan? Bakit? Si Robin kasi mga kababayan, hindi naman talaga yung tumakbo para sa ating mga Pilipino. Tumakbo si Robin kasi para maging aso nila Bongo, ni Digong, at ni Sara, at ni Kibuloy. Aso. Aso nila Digong, ni Kibuloy, ni Sara, ni Bongo, at ni Batoto. Sino si Robin? Wala talagang alam. Di ba? Oh. Ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kami po ay number 1 na sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Kita nyo, bawi na. Mga kababayan,
Eto na ngayon. Ha? Mukhang magkakatotoo na yung sinasabi ko sa inyo. Oh. Oy, naon lang ako nag-subscribe. Kakainis ka naman, Moy. Alam nyo, marami tayong mga subscriber marami tayong hindi subscriber. Lagpas ng kalahating milyon. Kasi meron yan analytics, nakikita natin. Abay, lagpas ng kalahating milyon. Pabalik-balik silang nanonood sa atin. Pero hindi naman nagsa-subscribe. Diba? O sige, wag nyo na ako i-subscribe. Baka magayak. Google si Jan Angeles. Hindi nyo daw kasi pinapanood Oh. Ano ba? Ba't ka ba nangingialam? Nangingialam tuloy to si Jan Angeles Di ba mga kababayan? O, tignan nyo ngayon. Halos magkakatotoo na. Biglang bumabaliktad lang yung sinasabi ni Robin Padilla. Oh, ito, totoo. Oh, ulit Tignan ninyo Oh, pasok. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Robin Padilla noon. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko Walang iwanan. Sasamahan kahit saan. Narinig nyo O, sige, tuloy. Kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Oh, di ba sanay daw sa kulungan So, kung sa abroad daw, masarap daw pagkain. Pero hindi ako naniniwala doon. Mas masarap pa rin yung pagkain natin. Oo, tama na ako saan? Sa diningding. Pakpit. Oh, inabraw. Di ba? Okay na yon. Buridibud. Oh, di ba? Eto na ngayon si Robin. Alam niyo po, ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig. Abay, nag-180 mga kababayan Nag-180 na si Robin Padilla. Kamot pa siya ng ulo, ganyan tuloy. Kamot ulo mga kababayan. Oh, kamot ulo yan. Araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo mga kababayan, hindi daw sila nakaupo dyan bilang kaalyado. Tinakwil na! Robin Padilla mga kababayan, tinakwil na si Digong. Hindi daw sila nakaupo para kay Digong. Biglang nag-180. O kami po ay number 1 na sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na raw sila sumusuporta mga kababayan. Hindi na raw sila number 1 na sumusuporta. Ano pa ngayon? Ngayon, i-connecta nyo sa chismis ko sa inyo kanina. Kung eto nga mga senador, nagwa-180 na. Paano pa kaya yung mga vlogger nilang mga kaibigan natin mga kababayan? Tignan ninyo. Paano na? Wala na ito mga kababayan. Sila mismo maglalaglagan na. Sila mismo maglalaglagan. Bakit? Nabubuking na yung mga katarantaduang ginawa. Ni Kibuloy at itong Pakimura. Pakimura at ni Digong. Di ba? Sige, tuloy. Nandito po kami bilang mga senador, independente. Pag-uusapan po natin ang mga karapatan ng ating mga kababayan na nasa konstitusyon. Nak ng pateng! Parang alam Parang alam na alam ni Binoy Pag-uusapan natin ang karapatan ng mamamayan na naaayon sa konstitusyon. Ito ang dapat nating gawin. Yun naman talaga ang mandato ninyo. Bilang senador at mambabatas mga kababayan, yun ang mandato nila. Maging independent sila pagdating saan? Sa Senado. Kaso mga kababayan, alam nyo naman. Alam nating lahat na una pa lang, etong mga 3 gunggong na ito, mga kababayan, ay tuta na ni Kibuloy at ni Digong at ng mga Tsekwa. Huwag niyong sasabing hindi nyo alam yan.
Tuta talaga ito. Itong tatlong ito, tuta nino? Ni Digong, ni Kibuloy, at ng mga Tsekwa. Abay, kapag hindi nyo nalaman yan, hindi na kayo Pilipino. Abay, saan ba kayo nakatira? Baka mamaya nakatira na kayo sa buwan. Kung hindi nyo pa alam na itong tatlong ito ay tuta nino? Ulitin ko, Kibuloy, Digong, at ng Tsekwa. Diba? Oh, tuloy. Kami po ay mga senador ng bayan upang Biglang senador na sila ng bayan. Mga kababayan, biglang senador na sila ng bayan. Bakit? Bakit kaya? Naramdaman na nila, mga kababayan. Ramdam na nila. Yung tinatawag nilang weak leader, kabaliktaran pala. Yung tinatawag nilang bangag, kabaliktaran pala. Kita nyo, mga kababayan, sa dami ng propaganda nila, ni isa walang tumama. Sa dami ng inakusasyon nila sa Pangulong Bongbong Marcos at kay unang ginang, Lisa Araneta Marcos, walang tumama. Kita nyo? So ngayon, mga kababayan, lumalabas itong madumi na na pamumulitika ng mga katunggali at nagiging oposisyon. Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Wala silang alam. Ibig sabihin, itong mahal na mahal nating mga DDS at pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Itong mga ito. Itong mga taga-KOGC. At itong mga DDS na mga mahal na mahal natin. Oh, diba? Ulitin ko. Itong mga taga-KOGC na pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy at itong mga DDS na mahal natin. Kita nyo? Wala silang alam sabihin kung hindi paulit-ulit lang. Bangag, bangag, bangag. Pero pag nakita mo yung mga itsura, mga kababayan, tignan nyo mga itsura nila. Unahin natin kanino? Kay Maharlika. Isunod natin si Banat Bay. Isunod natin yung mga amuyong nila. Tignan nyo naman ang mga itsura. At ikumpara nyo naman sa mga naniniwala at nagtatanggol sa ating gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo nang ilayo. Titigan nyo na lang ako. Diba, mga kababayan? Diba? Tuloy na. siguraduhin po na ang konstitusyon ay walang pinipili. Ang galing. Ang galing. Ang galing 180 ni ni Robin, Ang galing mag 180. Bumaliktad bigla eh. Di ba? Bumaliktad bigla. Balik natin dito. So we should Paandaran nyo ako ng gasgas na comment na ako na lang ang maging senador, wag na. Ayoko na dumagdag pa sa mga sa Senado. Kasi style nila yon, mga kababayan. Tulad niyan, di ba? Mga style nila noong unang panahon. Pagka binatigos mo si Digong, mas magaling ka pala eh. Di ikaw na magpresidente. Di ba, mga kababayan? Ngayon, mas magaling ka pala eh. Di ikaw magsenador. Diba? Ganun sila mag-isip. Manang-mana sila. Manang-mana kay Robin. Diba? Sige, tuloy. Idol na pinakamagaling na vice presidente ng Pilipinas. My very good friend, Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ang mga nauupo sa Senado ay yung mga marurunong, may paninindigan at hindi tagapagtanggol ng mga pugat. Yung mga yan! Sa batas. Ironic kasi, di ba? Tinawag na mambabatas pero pinagtatanggol ang mga lumalabag sa batas. Yun na sinasabi ko. Tinawag na mambabatas pero pinagtatanggol yung mga lumalabag sa batas. Sino-sino ba yan, mga kababayan? Sino-sino? Robin, Bato, Bongo, at iba pa.
Yung iba dyan, mga kababayan, alam nyo, nagpapanggap na lang. Yung iba dyan, kilala nyo namang balimbing ang mga yan. Tama, mali. Kilala nyo yung mga balimbing dyan. Una, sino? Si Tengke. Balimbing yan. Tumakbong yan? Tumakbong Vice Presidente Nino ni Digong nung nakaraang halalan. Binanatan sino? Si Pangulong Bongbong Marcos ng kung ano-anong mga propaganda. Maitaas lang ang sarili nila. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan, nasan na si Boy 10K? Naririnig nyo pa ba na na bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos? Naririnig nyo pa ba na pinagtanggol si Digong? Naririnig nyo pa ba nakasama nung 3 itlog? Wala na. Ganyan sila. Tama, mali? Ha? Getuloy. So ito ang nangyari. Isang araw matapos ang tangkang pagharang sa police operations ng 3 senador na ito, ay naaresto na ang most wanted na pugante na si Kibuloy at ang 4 pa niyang kasabwat. Isipin niyo kung nagpadala si General Torre sa kapritsyo ng 3 ito, edi sana hanggang ngayon ay sitting pretty pa rin ang ating puganting pastor. Correct. At dahil dyan mga kababayan at dahil dyan sa ginawa ng tropa at ni General Torre, merong magandang balita si Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. At sigurado naman ako mga kababayan, na hindi kayo tututol sa kung anuman yung gagawin o maibibigay na pabuya ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila. Tama? Tuloy. Kaya sa susunod na eleksyon matuto naman na tayo, parang awa nyo na. Ayon sa latest study, ang Pilipinas ay rank 111th out of 199 countries sa Intelligence Quotient or IQ. Ang score ng Pilipinas sa nasabing pag-aaral ay 81.64 lang, mas mababa ng ilang puntos sa average na 85 to 115. Obviously, ang sanhi nito ay poor educational system. Kaya huwag kang magtaka kung bakit mas sinatarget ng mga politiko yung mga mahihirap na lugar. Real talk, ang mga nasa ganitong bahagi ng lipunan ay yung mga madaling mapasakay sa mga pangako at yabang. Yung konting ayuda lang ay makukumbinsi na. Yung patuloy na umaasa sa kakarampot na tulong ng mga politiko, kapalit ang panghabang buhay na pagkabaon sa kahirapan. Kaya ayaw ng mga politiko na maging matalino lahat ng Filipino. Kasi kapag nangyari yon, yari na. Hindi, wala na. Finish na. Finish na! Wala na, finish na! Kaya nga Kaya nga ito mga kababayan itong si Sara Duterte, anong ginawa niya? 'Di ba? Binagsak niya tayo sa pesa. Mula nang hinawakan ni Sara Duterte ang edukasyon, Department of Education mga kababayan, bumagsak tayo. Kasi ang gusto ng mga Duterte, maging bobo ang mga Pilipino. Paano uunlad? Sabi ko nga sa inyo, ang ikatatagumpay ng bawat individual na Pilipino ay kaalaman at edukasyon para umangat tayo. Kulang talaga tayo sa kaalaman. Marami tayong mga bagay, kulang tayo sa kaalaman. Yan ang gustong-gusto ng mga grupo netong si Mura Duterte. Tama, mali? Itong mga Duterte. Itong mga Mura. Ano ba sasabihin yung Mura ko? Marcos yun. Diba? Gusto kong magmura Diba? Itong kininana na mga Duterte, yan ang gustong-gusto nila. Maging mangmang tayong mga Pilipino, kininada. Diba? Our beloved Boss Mike Severa.